I want to serve the King of Kings. His Spirit flow through me. Now let's lift up our voices and say, the Spirit flow through me. The Spirit flow through me. I want to serve the King of Kings. The Spirit flow through me, and I want to serve. I want to serve the King of Kings. The Spirit flow through me. Yes, Holy Spirit, let it flow unto us, O Lord God. Anoint each and every one of us, O Lord God, as we study your word, Lord. Give us understanding. Give us fresh revelation, Lord God. Ma-experience ng bawat isa ang kapangyarihan ng iyong salita. Hindi lang tumibay, kundi mamunga pa, Panginoon. Salamat po, O Lord God. Hallelujah. Be glorified and magnified in our lives, Lord God. Sa oras na ito, pati yung mga nasa online, O Lord God, strengthen each and everyone. Maging faithful ang bawat isa, maging fruitful ang bawat isa, Panginoon. Salamat po. Lumalim po ang bawat isa sa amin upang mamunga. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Sige po. Okay. Praise God. Okay, praise the Lord. Asan yung mga lalaki? Nawala. Praise the Lord. Okay, pinag-usapan natin last Sunday about, ano yung pinag-usapan natin last Sunday? Naalala nyo ba? Bong, ano yung pinag-usapan natin, Bong? RNR. Religion versus what? Relation. Yan. Praise God. Relation. Ginawa ko relation para magka-rhyme yung religion. Yan. Pero actually, relationship to God yun. Praise the Lord. Kaya nga, hindi po, tatandaan nyo yan, hindi religion ang nagliligtas sa atin. Ulitin ko, hindi religion. Kaya nga, huwag maging relihiyoso. Bakit? Hindi makakapagligtas yung relihiyoso lang. Kasi hindi religion. Sabi ko nga last Sunday, pwedeng umaattend ka sa Christian church pero religious ka rin, religyoso ka pa rin. Dapat ay merong relationship kay Lord. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya nga, tingnan nyo, ang pattern na ibinigay na prayer ni Lord sa kanyang mga alagad ay yung Our Father. Father speaks to relationship. Kaya kailangan make it sure na ang meron ka ay relasyon sa Diyos, hindi religion. Religion magsasabing may Diyos. Pero kapos po yun. Kaya nga, kailangan magbago ng konsepto. Ang pagpunta lang sa church, praise God, na hindi nababago, hindi lumalago, walang kaibahan yun sa mga relihiyoso. Wala yata akong kausap dito. Hello, amen? Wag po, baka mamaya mabulaga na lang tayo. Tatandaan nyo, hindi yan biro. Matthew 7:21, yan po ay katotohanan na salita ng Diyos na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yaon lamang gumagawa ng kanyang kalooban. Kasi baka mamaya sasabihin mo, Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Lord, umaattend ako. Lord, sabi ko po doon sa church, disciple ako. But actually, wala talaga, religyoso ka lang. Yan po, ang pagiging religious ay hindi nagliligtas. Kundi yung relasyon natin sa ating Panginoon. Hello, amen ba? Amen. Oh, praise God.
Pag oras na may relasyon ka sa Diyos, you need to know the truth. Well, why? No, truth will set you free. And you need to learn how to honor God. Kaya nga, tingnan nyo. Alam nyo, pati yung mga natin, inuulit nyo rin, nagtitake note din kayo. Praise God. Pagpalain ng Diyos yung umuulit, nanonood uli. Kasi pag pinapasok mo rito, labas dito, religion lang yan eh. Tingnan nyo yung mga pumapasok sa simbahan. Pasok dito, labas dito. Kailan lang magsasabi ang peace? Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Paglabas ng simbahan yan, away sila. Away sila. Kasi ano lang yun eh. Pasok dito, labas dito. Tagos lang yan, wala. Kaya nga, baliwala yung napapakinggan. Kailangan ina-apply. Amen. Kaya nga, that's why the moment you have relationship to God, you need to learn how to honor God. 5 bagay yon to honor God. Praise the Lord. 5 bagay. Ano yung number 1? Sino nakakalam? Paktay. Ano yung number 1? Honor God with your what? Honor God with your heart. With your heart. Unang-una yan. Kailangan mo, you need parangalan mo ang Diyos sa mamagitan ng iyong puso. Tatandaan nyo, the Lord looks at the heart. Kasi baka mamaya naging immune na, oo ng oo, sasabihan, naging immune na, oo ka. Pero actually, wala kang planong gawin. Wala kang planong sundin. Ang Bible nagsasabi sa Matthew chapter 28, verse 19, ang unang hanggang 20, ang unang lesson na matututunan ng alagad, ng disciple ay obedience. Praise God. The first lesson, obedience. Pag hindi marunong sumunod, praise God, hallelujah. Babaliwalain lang yung mga naririnig. Nako, nakakatakot yan. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Kaya nga ang unang asikasuhin mo, siguraduhin mo yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Sa totoo lang, hindi natin alam kung bukas magigising pa tayo. Sino nakakasigura rito? Nakahawak niya ang buhay niya. Praise God. Hindi ko sinabing patay na tayo bukas. Ang sinasabi ko, ang may hawak ng buhay natin ay ang Panginoon. Praise God. Amen ba? Hindi lahat ng may sakit na uuna. Yung tatay nila Lindel, tagal na nun. May 7 taon na yata yun eh. May 7 taon na stroke na. Na-stroke yun talaga. Ang tagal na. May 7 taon. Ang daming pinalagpas na mga kamag-anak nila pastora na kung saan, ang daming pinalagpas na walang sakit. Nauna. Praise God. Yung tatay ni Lendel, buhay hanggang ngayon. Praise the Lord. Kasi it doesn't mean na mas matanda ka, mas mauna ka. Hindi rin eh. Ang daming mga bata na namamatay. Praise. Hello, amen? Kaya hindi natin hawak ang ating buhay. Kailangan ang unang tiyakin natin, kung ito, magkaroon tayo kaya nga yung takot sa Diyos, napakahalaga. Actually, pag ang salita ng Diyos naririnig mo, dapat merong conviction na nabubuo sa puso mo. Kasi kung wala, parang baliwala lang, yan ang nakakatakot. It means, mukhang walang relasyon sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Kaya, first and foremost, you need to honor God with your heart. Pag oras na nun, kaya anything na gagawin mo, involve ang puso mo. Buong puso dapat yan. Kaya nga sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart. Pangalawa, you need to honor God with your what? With your oras. Pag pinaparangalan mo ang Diyos kasama ang oras, ibibigay mo ang oras mo sa Kanya. Nabubura po yung busy ako. Kasi pag talagang mahal mo at pinararangalan mo ang Diyos, kasama yung oras. Sabi ko, last Sunday, uulitin ko yon, baka nakaligtaan lang, kasi kapos po yung nakita ko sa outline, yung 8 plus 8 plus 8 plus 8 rule. 3 8 yun. Ano yung 8 plus 8 plus 8 rule? 8 hours rest, 8 hours work,
8 hours, yung last 8 hours, divide it into what? 3F, 3S, 3H, 3S. Yung F, family, friend, at saka faith. Praise God. Yung last 8, kasi 8 hours sa mga nagtatrabaho, alam nyo, hindi masamang magtrabaho. Pero abusuin mong sarili mo sa puro trabaho. Sisingilin ka later. 8 hours work. Yung trabaho, later on, sisingilin ka niyan. Ano yung another 8? 8 hours rest. Praise God. Kung wala po, kulang po sa rest, rest in peace ka. Dapat 8 hours. 8 hours, 7 to 8 hours. Pero mas maganda 8 hours. Yung sobra-sobra naman sa rest, delikado rin yun. Parehas din yun. Delikado rin yun. Yung natutulog ng 10 oras, 11 oras. Sakit din ang aabutin yan. Kahit magano kayo sa siyensya, sakit din ang aabutin yan. Sakit din ang aabutin yan. Yung puro tulog. Katuga, kain, tulog, gala. Naku po. Sakit din yun. Bakit? Pati yung mga kasama mo sa bahay, magkakasakit din sa kakaisip sa iyo. Wala ka nang ginawa kundi kumain, gumala, at saka matulog. Sakit sa ulo rin yun ng mga kasama mo. Hindi pwedeng ganon. Pero sa mga senior talaga, mga 70s, 80s, yung 6 hours daw is enough. 6 hours is enough. Praise God. Pero as much as possible, 7 to 8 hours rest talaga. Tapos yung 8 oras, doon mo i-divide. Doon na, family, friend, faith. Kaya nga, share your faith to your family. Share your faith to your friends. Bakit? Hahanapin ni Lord yan. Kung hindi dito sa lupa, ay hindi mo siya ikinahiya. Hahanapin ni Lord yan. Tatandaan nyo yan. Parable of the talent. May pinagkatiwalang 5. May pinagkatiwalang 2. May pinagkatiwalang 1 talent. Ang hanap ni Lord sa kaharian ng Diyos, ang pagiging fruitful ay yung 5. Dapat ay mamunga ng 5. Yung 2 dapat mag-produce ng 2. Kaya nga 5 times 5 naging 10. 2 times 2 equals 4. Pero yung isa na nga lang pinagkatiwala, wala pang bunga. Saan napunta yon? Sa dagat-dagatang apoy, doon sa lugar na nagngangalit ang ngipin. Saan kaya yung nagngangalit ang ngipin na yon? Sa palagay nyo, gnashing of teeth. Saan yon? Hindi nyo alam. Saan yon? Sa impyerno. Praise the Lord. Kaya mahalaga po yon. At sabi po, imagine, even in Acts chapter 1, verse 8, yung sasangkapan ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bakit? To become witnesses. Saan nagsimula? Jerusalem. Saan ang Jerusalem mo? Sa sambayanan mo. Kaya nga, you need to share the Word of God na sabi mo natututunan mo. Saan? Ano yung Jerusalem mo? Your immediate family. Your spouse, your children. Your mother, your father, immediate family mo yon. Jerusalem mo yon. Saan pa? Ang sunod, Judea, relatives. Saan pa? Samaria, friends. Saan pa? Up to the ends of the earth. That's the reason of empowerment. That's the reason of what? Hallelujah. Of baptism of the Holy Spirit. That's the reason na kung saan i-anoint ka ng Panginoon. At pag yan tinutuo mo, magugulat ka. Bakit? Praise God. Hallelujah. Sa inyo, it seems para sa iyo, hindi ka naman magaling, pero bakit nagagamit ka ng Panginoon? Hindi lang sa pamilya mo, hindi lang sa kamag-anak mo, hindi lang sa kaibigan mo. Imagine, nakalagay doon, up to the ends of the earth. Magugulat ka na lang, napupunta ka sa iba't ibang lugar. Nagugulat ka na lang, nakakapunta ka sa iba't ibang bansa. Nagsishare ng Word of God. Hello. Amen? Meron tayong ganung responsibility na kung saan. Hindi pagharap mo kay Lord, Lord, nagtrabaho ko na maayos tumulong po ako sa pamilya ko. Merong responsibility, hahanapin ni Lord. Sisingilin po tayo dyan. Offer your time. Honor God with your time. Hello. Ano yung number 3? Honor God with your body or your temple. Kaya nga ang temple tayo ng Holy Spirit.
Huwag mong sisirain ang templo ng Espiritu Santo, ang itong katawan mong ito. Praise God. Huwag mong sisirain. Bakit? Pananagutan mo sa Diyos yan pag sinira mo. Nasisira ang templo sa pamagitan ng mga bisyo. Kaya nga, pwede mo sabihin, alam mo, dati-rati, marami akong bisyo, manginginom ako dati, maninigarilyo ako dati, adik ako dati. Pero yun po ay dati. Noon yun. Pero ngayon, pag wala nang nakakakita, ginagawa ko. Alam ni Lord yun, sinisira mo templo mo. Kaya nga sabi ko, nung tinanggap ko si Jesus, may nag-rebuke sa akin pag nagsigarilyo ako. Sabi niya, ay, naninigarilyo ka pa? Oo. Di ba tinanggap mo si Jesus kagabi? Oo. Asa si Jesus? Asa puso ko. Oh, di ngayon nanigarilyo ka, pinausukan mo siya sa puso mo. Nakakatawa, pero nasaktan ako. Rebuke yun. Kaya simula nun, hindi na ako nanigarilyo nang nakikita niya. Pero nakikita pala ako ni Lord. Kaya huwag maninigarilyo ng patago. Ba't ka tumingin ka yan? Huwag naninigarilyo rin ng nakikita. Bakit? Walang conviction yun. Oh, pero huwag lang paninigarilyo. Huwag magsasabo ng patago. Huwag iinom ng patago. Lantad mo para matukhang. Hindi. Praise the Lord. Hindi. Dapat lubusan ng pagbabago. But the thing is, hindi lang sa bisyo. Sinisira ang templo. Alam niyo ba, yung lust of the flesh ay pagsira ng templo yan? Sex, pagsira ng templo yan. Pag nag-sex ng hindi allowed, kasalanan yan, sinisira mo templo mo. Pananagutan sa harapan ng Panginoon yan. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Glory to God. Kaya, naku po, pero hindi lang din sa sex. Hindi lang sa lust of the flesh. Sabi niya, ano pa? Lakas. Ano pakilakas? Akala ko sabi mo mukbang eh. Mukbang, akala ko sabi mo mukbang. Totoo yun, yung mukbang. Ako, lagi kong pinapanood yan. Bakit? At least lang, nakakain ako sa pamamagitan ng panonood. Lagi ako nanonood ng mukbang. Oh, lalo na yung nakahuli ng isda, iihaw nila. Lalaki. Kaya nangangarap ako, pagdating namin sa Mindoro, malalaking isda, picture na lang ang makikita nyo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Nakikita ko na, minsan, anong tawag nun? Puro gulay, pinapasa ko yan. Lutuin mo. Pag niluto naman niya, gayang-gaya. Sabi ko, gayang-gaya? Grabe! Pambihira. Kasi yung sobra-sobrang kain, sobra-sobrang kasalanan yun. There is a sin of gluttony. Bakit? Sinisira mo ang iyong katawan. Karamihan, isa sa mga sanhi ng sakit at karamdaman ngayon. Kasi ang hanap ngayon ng tao ay yung sarap, yung lasa. Puro artificial yun eh. Yung sarap at lasa. Pero sa totoo lang, kung ano yung hindi masarap, yun ang masustansya. Ang palaya. Ang palaya para sa blood sugar, mapait para sa blood sugar, maasim para sa BP, matamis para magkasakit. Yan ay dapat nating ayusin. Hello, amen? Amen. O, pangatlo, yun. Pang-apat, honor the Lord your God with your what? Lakas. With your? Finances. With your finances. Kasama yan. Kasama yan ay pagsusulit natin sa harapan ng Panginoon. Pwede mong sabihin, nagbibigay ako ng tama, nagbibigay ako, no. Pero pagdating ng panahon, si Lord pa rin ang makakakita niyan kung totoo ba o hindi. Pagharap natin sa Kanya, i-depend mo yan sa harapan niya. Hindi po ako nananakot, pero ito'y katotohanan. At least, ipinapangaral ko ang katotohanan. Hello, amen ba? Sabi ni Bishop Roger, kasi kanina pa kami, maaga kami. Nagpunta kami ng parte ng Bulacan, Caloocan, Quezon City yon. Bulacan, Quezon City, at saka Caloocan yung pinuntahan namin kanina. May inordain kaming dalawang pastor. Reverend. Praise God. Kasulok-sulukan yun, pabihira. Dulo na ng daigdig yata yun. Kasulok-sulukan yun.
Amira. Nag-ordain kami doon. Sabi ni Bishop Roger, anong i-discuss mo? Sabi niya sa congregation o yung sa pastor? Sabi ko, sa congregation na lang. Sabi niya sa akin, sige, ako yung sa pastor, responsibility niya. Praise God. Pero nagpadaan din si Bishop Roger, dinaanan niya na kung saan. Sabi niya, ako po noon, sabi niya, alam niyo po, ang buhay naming mag-asawa noon, alam niyo, aminin ko sa inyo yung totoo, muntik na kami maghiwalay na mag-asawa. Dahil sa sobrang kahirapan, ang tinitirahan po namin, bukod sa maliit na, alam niyo, pag may dumadaan sa kalye, nakikita kami. Pati sa tulugan namin, nasisilip. Naalala ko tuloy, yung pinupuntahan, may church tayo dati sa Barangay Malipaga, San Narciso, Quezon. Doon yung sinasabi ko noon, bukod sa Mindoro, na ang sigsag, hindi lang pala ganyan. Meron din palang sigsag na ganyan. Kasi lubak-lubak. Baku-baku. Pag nag-CR ka doon, alam nyo, tabi ng pinaka-highway yon. Kita talaga puwet mo, walang halong biro. Kita, At least nakatalikod ka, hindi alam kung sino yun. Hindi kita mo. Walang biro yun. Kita talaga puwet mo doon sa Inidoro. Kita talaga puwet mo. Kita. Madala nga lang sasakyan. Kami ni Bishop. Kami ni Pastora, dumumi. Eto, walang halingan ta. Alam nyo, hindi kami doon. Punta kami doon sa Manyugan. Pero magkatalikod kami, may hawak kami pamalo parehas. Magkatalikod kami niya. Walang biro yan. Walang paeklatan doon. Magkatalikod kami. Bakit? May aso eh. May aso na nag-aabang doon sa malalaglag sa puwet mo. Walang biro yan. Walang biro. Kaya kami may hawak. Di ba? May hawak kami. Sabi, nakaganyan ka. Walang. Pambi. Salbahe. Bilaw nung aso. Wow. Talikuran niya, pambihira yan. Nakaganyan talaga ang talikuran yan. Pag alis namin, bala na sila mag-away-away. Pambihira yan. Yung ganung bagay. Praise God. Ba't ka ba kinukwento yun? Ano ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko tuloy yung punto ko. Kalimutan ko yung punto ko. Ano ba yung punto ko, Joey? Hindi. Yun. Naalala ko na. Si Bishop Roger. Tapos sabi niya, halos maghiwalay kami niyan. Sabi niya, dahil sa sobrang kahirapan. Sabi niya, sige, ano ba gusto mo? Hindi na ako magpapastor. Sabi niya, sige, hindi na ako magpapastor. Yung ba gusto mo? Sabi niya, yung ganun. Kasi sabi ng kahirapan na. Tapos nakapagpastor siya, doon sabi, nagpastor po ako sa isang isla. Nakapunta po kami doon eh. Nakasama rin si Meng doon eh, di ba? Sasakay ka ng bangka, mga 30 minutes doon. Kung saan nakapunta kami doon nung kasama ka ba doon nung kinasal yung anak niya, ninong ako, na kung saan may tubig, yung baha. Yung tubig, ang linis. Ay, kadiri. Yung pambira. Yung ganon. Sabi niya, yun po, doon pa ako dinala, sabi niya. At saka puro abono po. Wala nang allowance, 200 yata, isang buwan ba yun? O isang linggo, yung allowance niya. Kapos na nga. Abono ka pa. Puro abono. Pero sabi niya, natatandaan ko, naalala ko, ang abono pala ay ginagamit sa halaman. Fertilizer. Di ba? Saan? Abono. Yung pangganyan din, abono din yun eh. Abono din yun eh. Natural yun. Abono din yun eh. Abono. Sabi niya, bakit ba nilalagyan ng abono ang halaman? Para Ambe? Para lumago, Pag lumago, pag tumaba, ganyan labas. Pag tumaba, para ano? Ano? Anong parang Buddha? Halaman eh. Parang Buddha, halaman. Pag tumaba yung halaman, para lumago, That's my point. Para mamunga. Kaya ang abono ay para magkaroon ng bunga. At pag may bunga, may ani. May harvest. Kaya ang abono ay positive.
Puro abono kami noon. Pero ngayon po, sabi niya, ay harvest na kami. Dahil sabi, nagpaaral kami ng mga bata. At ngayon, yung mga batang yun po yung pala, yung mga nasa Thailand ngayon ang tatrabaho. Almost 10 na yata o 8 na kung saan sumusuporta at nagbe-bless sa kanila. Praise the Lord. Hallelujah. Yan yung mga tinuruan namin na ngayon, sabi niya ganun. Sabi niya, yung misis ko ngayon, sabi niya, magsasabi raw siya minsan na di na ako magpapastor. Ba't hindi ka magpapastor? Magpastor ka! Ginaganon siya. Magpastor ka. Sabi niya ganon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, alam nyo, pag wala kang seed, don't expect. Kaya you need to honor God with your finances. Actually, not just your tithes and offering. Marunong kang sumuporta sa mission, marunong kang sumuporta sa maging sa mahirap. Bakit? Sa Proverbs, nakalimutan ko yung Proverbs 17 ba yun? If you give to the poor, you lend to the Lord. You lend to the Lord. Pag nagbigay ka sa mahirap daw, nagpautang ka sa Diyos. Ang Diyos ay marunong magbayad. Number 4 yun. Number 5, honor the Lord with your what? Ay patay. Ano yung, may binabasa. Andiyan na pala, pabira. Dapat pala hindi na ako nagtatanong. Andiyan na pala, Kaya pala nakakasagot siyan. Nagtataka ako, sagot ng sagot si Joey. Honor the Lord with your what? Skill na lang. With your talent, with your gift. Pag binigyan ka ng talent mo, honor Him. But the thing is, sa 5 ito, hindi ka mamimili lang. Sige, honor ko si Lord sa skill ko. Hindi pwede. Etong 5 to, non-negotiable to. Hindi ka mamimili na isa lang. Hindi, natutunan ko that I need to honor God with my skill. No, it's not. But it includes your skill. Marunong kang mag-gitara, marunong kang kumanta, marunong kang pumadyak, marunong kang kumain, gamitin mo yun for God's glory. Pero, first and foremost, honor the Lord with your heart. Pangalawa, honor the Lord with your time. Honor the Lord with your what? Body. Honor the Lord with your finances. Honor the Lord with your skill. Yung 5 yan, you need to honor Him. Yan ang may relasyon sa Diyos. Palakpakan mo ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Natutunan ba yan? Para hindi religious. Ang pinakamahirap, umaaten lang, religious lang, oo, pero walang planong gawin. Ay, nako. Kailangan consistency. Bawat isa. Yung iba, kaya nga ayoko maging disciple. Kaya mong disciple, ikaw ay isang religyoso lang. Religious lang yan. Papunta-punta. Ay, hallelujah. Mapamatanda, mapabata, dapat maging disipulo. May relasyon sa Diyos, nagbabago, naglilingkod sa Panginoon. Hello, amen. It doesn't matter. Wala, age doesn't matter. Weight doesn't matter. Praise the Lord. Kaya nga pag sinabing honor the Lord with your time, kahit may trabaho ka, you need to honor God. You need to serve God. Hello, amen? At pag oras na nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, nabura yung religious concept. Kasi ito, yung konseptong pinakamatindi. Pag oras na nabago, na-renew yung konsepto mo, renewing the mind, praise God. Magkaroon ka ngayon na honor mo siya sa 5 bagay na yon, ang devotion ay hindi pahirap. Ang pag-worship ay hindi pahirap. Ang pagpipray ay hindi pahirap. Ang pagbabasa ay hindi parusa, hindi pahirap. Ang pagbibigay ay hindi pahirap, hindi parusa. Amen. Pag yan na-establish na, doon mo nakikita. Praise God. Tapos na ako sa introduction ko. Doon mo makikita that we have this one, ang topic natin. Kasi doctrinal, ang aking mga tatalakayin nitong mga nakaraan is establishing the foundation para sa ganun, hallelujah, maging mabunga tayo. At alam natin anong tinitindigan natin. Pero huwag niyong kalilimutan yung mga nakaraan nating mga topic pinag-aaralan. Amen? Ang topic natin ay pakibasa, pakilabas. 1, 2, 3, go! Praise God. Pag nabura na yung religious concept, nagkaroon ng relasyon sa Diyos, ay papasok ngayon. Kaya nga sabi ko, you need to honor God in those 5 ways. Honor Him with your heart, with your time,
with your body, with your finances, with your skills or gifts or talent. Praise God. Pag nangyari, ikaw ay may relasyon sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon, at higit sa lahat na hahanapin niya, bunga mo. Ano yung bunga? Hindi pera, hindi ano paman, kundi yung kaluluwa na nasyaran mo. Hahanapan tayo sa maniwala kayo't sa hindi. Pero dapat yung paniwalaan. Dahil Bible mismo nagsasabi, hahanapan tayo. Anong bunga? Sino ang nadala mo sa Panginoon? Asawa mo ba nadala mo? Hahanapin ni Lord yan. Nadala mo ba asawa mo? Nadala mo ba nanay mo? Nadala mo ba tatay mo? Nadala mo ba kapatid mo? Nadala mo ba anak mo? Hahanapan tayo. Haharap tayo sa Panginoon. Sasabihin ko sa inyo. Haharap tayo. Kailan? Hanggang kailan kaya tayo'y naririto? Hahanapin ni Lord yan. Itinuturo ko yan sa inyo sa kadahilan ng ayaw kong mabulaga ang bawat isa. Praise the Lord. Hello, amen? Hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa atin na ang naririnig natin magkaroon ng bunga. Amen? At pag na-establish yung relasyon natin sa Diyos, meron tayong takot sa Diyos. Pag pumasok ito, assurance of salvation. Wow! We have that assurance of salvation ng kaligtasan. Bakit? Sinuko natin ang buhay natin kay Lord. Kaya ang pagtanggap sa Kanya ay pagsuko ng lahat ng bagay. Si Jesus nagsuko. Sinuko niya buhay niya para tayo magkaroon ng buhay. Give up niyang lahat. Bumaba siya sa trono. Nagkatawang tao. Para tayo ay magkaroon ng access direkta sa Diyos. Amen? Simulan natin ang pagbasa ng banal na kasulatan. John chapter 10, verse 23. NIV. And Jesus was in the temple courts, walking in Solomon's colonnade. 24. The Jews who were there gathered around him, saying, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly." Sinong nagsasabi niyan? Mga Hudyo. Alam nyo ba na until now ang Hudyo ay nag-aantay pa ng Mesias? Nag-aantay pa ng tagapagligtas. Until now. Until now. Di sila naniwa. Kaya darating ang oras, talagang mahihumiliate ang Israel . Kasi powerful ang Israel . When it comes to technology, number one sila. Number one sila. Galing. Praise God. Pero darating ang oras, mapapahiya sila. Why? Anong purpose ng humiliation? To surrender their lives, to humble themselves. Kaya mahirap ang mayabang sa kadahilan ng hihiyain para magpakumbaba. Hello, amen ba? Kaya darating yan. Kaya yung 7 years Great Tribulation, papaikli yun, 3.5. Doon, after 3.5 Great Tribulation, doon kikilala ang mga Hudyo. Praise God. Sinong gustong samahan ng mga Hudyo sa Great Tribulation? Say amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Tingnan lang. Pero naniniwala tayo. Saan? Sa pre-tribulation. Anong pre? Hindi pare yun. Before tribulation, Great Tribulation, ay ira-rapture ang church. Praise the Lord. Yan ang noon yun. Nung hindi ko pa natutunan ng prophetic apostolic, debatehan kami, kanya-kanya kaming pananaw po dyan. Praise God. But the thing is, hindi na ako nakikipagdebate. Sabi ko, kung gusto mo ay post-tribulation, sige, magpaiwan ka, basta at kami mauna. Praise God. Ganun na lang. Glory to God. Kasi until now, tingnan nyo, ang tanong nila, noon pa yung tanong na yan. Until now, ngayon pa rin ang paninindigan ng Hudyo, ganyan pa rin. How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. Sinong kausap ng mga Hudyo? Si Jesus. Verse 25. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. Sinabihan ko na kayo . Ayaw nyo maniwala. Yan ang problema sa mga tao . Di ba? Alam, pero hindi pinaniniwalaan. The works I do in my Father's name testify about me. Patotoo ko yan. 26. But you do not believe. Why? Because you are not my sheep. Sakit yan. Masakit. Sino yan? Hudyo. Ano Hudyo? Israelites yan . Bayan ng Diyos. Sabi niya,
But you are not chosen nation. Oh, but you are not my sheep. Sinabihan tong mga Hudyong to. But you are not my sheep. Hindi ko kayo mga tupa. Kaya sabi ko kanina sa ordination, kasi sabi ni Bishop Noe, ito, ang responsibilidad nyo, mga pastor, alagaan ang mga tupa. Kaya nung ako sumunod naman, ang mga pastor, taga-alaga ng tupa. Pero sabi ko, sundot ko lang, ang inaalagaan ng pastor, tupa, hindi tupak. Tupa, hindi tupak. Huwag nyo na intindihin. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Tupa ang inaalagaan. Ang inaalagaan ay alagad. Sabi ko, baka naman narinig nyo na alagaan kayo ng pastor, ay magpaalaga kayo. Kaya hindi kayo tuloy alagad, alagain kayo. Hindi pwedeng ganun. Hello, amen? 27. My sheep, sabi ang aking tupa, listen to my voice. I know them and they follow me. Sino ang tupa ng Panginoon? Yung mga una muna at sumusunod. Una muna, ito ang well-emphasized yan sa prophetic ministry. Sheep listen to my voice. Alam niyo, ang tupa kasi, kilala niya ang kanyang pastol. Boses pa lang, recognize na kagad. Praise the Lord. Amen ba? In-example ko yan noon pa. Ang anak, kilala niya ang boses ng tatay. Praise the Lord. Amen? Nung si Shermaine maliit pa, mas maliit pa, ang bata yan, ipapasyal namin sa mall yan, tataguan ko. Iiyak pag hindi nakakita. Tatawag niya, Daddy! Sasagot ako, bakit? Alam na niya kagad, sino yon. Recognize mo ang boses ng tatay mo. Amen? Hello? Ang totoong tupa, nakikinig at recognize niya ang boses ng Father. The mere fact na boses pa lang, encouragement na sa kanya. Marinig mo ang boses, ibang usapan na yan. Ginagawa ko kay Shermaine noon. Ilalagay ko yan. Ginagawa ko minsan kay Sian yan dito. Pero hindi siya tumatalon Ilalagay ko yan sa taas ng Tapos ilalagay ko na. Iiyak yan. Pero sasabihin ko nga, jump, 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 jump. Tatalon yun. Pero subukan mo, iba ang sasalo. Hindi. Ginagawa ko yan kila Kayla. Kila Michelle. Kila Shiloh. Kasi si Shiloh ang walang kalikot-likot. Ginagawa ko yan. Ginagawa ko yan. Yung iba tatalon, yung iba hindi. Pero hindi yan tatalon nang walang tiwala. Pag ang amang sumalo sa'yo, hindi ka mapapahamak. Mahalaga na recognize mo boses ni Lord. Amen? Kaya, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Praise God. Hallelujah. Teaching ang ginagawa ko ngayon. Praise the Lord. Naintindihan ba natin? Nagkakaintindihan ba tayo? Praise God. Kaya mahalaga ang pakikinig. At kakausapin ka ng Lord na hindi magkokontra sa kanyang salita. Paano malalaman na hindi niya kinokontra ang salita niya? Kung hindi mo binabasa. Kung wala kang alam. Praise God. Amen ba? Amen. Hindi ko po kasi naririnig ang boses ng Diyos. Tanong, may narinig ka na bang boses ng demonyo? Nasubukan niyo na bang marinig ang boses ng demonyo? Nakasubukan na, Joey? Ha? Diba? Yung sabi, Joey, sige, sigarilyo ka. Total naman wala nakakakita sa'yo. Yung ganon. Ha? Nakarinig ka ng ganon? Hindi. Yung ganon. Alin. Oh, yung ganon. Sige, huwag ka na lang umaten. Naintindihan ka naman. Oh. Sige, huwag ka nang mag-devotion. Alam naman yan, pagod ka na. Praise the Lord. Pag gano'n, naririnig mo at sinunod mo, mapambira, boses ng demonyo, sinusunod mo, si Lord hindi mo marinig. Mahirap yun.
Kasi ang susunod doon, pag oras na pa yung makakakinggan mo, susunod doon, demonic visitation. Oh, magkakaroon ng demonic visitation. May lalabas sa office nyo na multo. Praise the Lord. Demonic visitation yun. Demonic visitation yun. May mga bagay-bagay na ano. Demonic visitation. Nako. Hallelujah. Praise the Lord. Paano kung mamaya sa bintana mo? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, pero ang tupa ng Panginoon, my sheep listen to my voice. And they know them, and they follow me. Yan ang totoong tupa. At pag ganyan, establish yung relasyon mo sa Panginoon, you have that assurance of salvation that no one can snatch you out of His hand. Walang pwedeng umagaw sa kamay ng Diyos. No one. We have that assurance. Praise God. 28. Tingnan niyo. Tingnan mo. My sheep listen to my voice and I know them and they follow me. 28. I give them what? Ano ibinigay? Eternal garden. No, eternal life. Praise God. Eternal life and they shall never what? Never perish. No one will snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa aking kamay. Kasi protection ng Panginoon yan eh. Sa kamay ng Diyos, walang makakaagaw. Sa the Lord's hand, walang makakaagaw. Pero hindi yung praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hindi, sa the Lord's hand talaga, walang makakaagaw. Verse 29. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Wala daw makakaagaw sa kamay ng Ama. Praise the Lord. So, tingnan mo yung maging committed ka, magsuko ka ng buhay. Kapatid, hindi ka lugi. Walang kalugi-lugi. Kasi may assurance eh. Praise the Lord. Kaya nga, pag oras na may relasyon ka sa Diyos, disciple ka, hindi ka religious, hindi ka lang paten-natin, marunong kang sumunod, marunong kang makinig, marunong gumawa, na you honor God on those 5 things, you have that assurance, kaya gawin mo ito. Hallelujah. Ng buong puso. May consistency. Pag mag-worship ka, hindi pwede na kung saan ay inconsistent. Hindi pwede yun. Praise God. Hallelujah. Amen? Gamot na lang eh. Pag nalaktawan mo, may epekto eh. Praise God. Alam nyo, isa sa gamot na effective ngayon kay Pastora, alam nyo ba, pababa ang kanyang BP. Naka-experience na siya ng 140 plus. Hindi nangyayari yun. Dati 200, 190. Hindi na yan. Ngayon po, 140 plus, 150 plus, pinakamataas niya, 160 plus. Mababa yun sa kanya. Compare ngayon. Why? Anong gamot na yun na kanya? Gusto niyong malaman? Spaghetti? Ayos Ayos Spaghetti, pababa ng pababa. Spaghetti yung pataas ng pataas. Okay ka, spaghetti ka dyan. Okay. Ayos Praise God. Walking. Every morning, walking. Kanina hindi kami nakapag-walking kasi maaga kami malis eh. Walking. Every morning yan. Every morning. At praise God, wala nang pagtatalo kami ngayon pag nagkukusa na. Praise God, na-enjoy na rin. Narinig nga niya eh. Kailan ba yun? Kahapon yata, naglalakad kami dalawa, merong nakakita sa akin, sabi, uy, si Kuya pumayat na Paglampas ko, pakilamera. Hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Merong blessing sa pagsunod. Merong blessing sa consistency. Praise God. Kasi kung gagawin mo lang, kung kailan mo gusto, hala yung katotohanan nyo. Ganon kasi ang religious eh. Gagawin lang, susunod lang yan kung kailan niya gusto. Yung religious yun. Hello? Amen?
Intentional yan. Lahat ng bagay intentional. Hindi ka makakawin ng soul ng hindi intentional. Intentional yan. Yung ang kaligtasan intentional eh. Intentional na talagang binigay ni Jesus ang buhay niya. Intentional din tayo na ibibigay din natin ang ating buhay sa Kanya. Palakpakan mo nga si Lord. Yan. Praise the Lord. Oh, John chapter 10, verse 30. Makuha nyo to. Oh, I and the Father are what? I and the Father are? I and the Father are? One. Praise God. Yan ang kinokontra ng JW. Yan, di ba? Nasa silent naman yan. Praise God. Mahirap nang mabash. Kinokontra. Bakit? Sabi, ay si Jesus nagsabi na sabi niya, ako at ang Ama iisa. Ang kanilang paliwanag, nagulat lang daw. Nagulat lang daw. Hindi, yung kay Peter pala, Panginoon ko at Diyos ko. Nagulat lang daw. Nagulat lang daw. Pero si Jesus mismo nagsabi, I and the Father are one. Praise God. Hallelujah. Amen? Natapos na ako ng introduction converse. Pero at least, natutunan niyo ba yon? The moment you have a relationship to God, you have that assurance of salvation. Proof of relationship, you need to honor God with your heart, with your time, with your body, with your finances, with your skill, gift, or talent. Hindi pwedeng isa lang yun. Hindi pwedeng apat lang. Dapat lahat. Yan yung may relasyon sa Diyos. Did you honor God with all your heart? Sagutin mo yan. Did you honor God with your time? Ang paliwanag mo, hindi po busy. Alam niyo, ang daming tao, puro busy. Pero kung marunong ka lang mag-manage ng time mo, tanggal yung busy. Hello? Amen? Oh. Your body. Kasi kung hindi, wala kang rest, delikado. Delikado. Magsasuffer ang katawan mo. With your money, pag hindi yan, delikado rin. Bakit? Lagi kang kapos. Kahit anong sipag mo, lagi kang kapos. Bakit? Maliwanag ang Bible eh. Magnanakaw eh. Ninanakawan mo si Lord eh. Ano ninanakaw ko? Pinadadala niya sa yung 10% mo, hindi mo dinadala, kaya nga bring. Merong loopholes. Binigyan mo ng authority ang demonyo na atakihin ang iyong finances. Huwag na tayo niyan. Tahimik kayo. The question, what is meant by assurance? What is meant by assurance? By assurance of salvation, we mean the intellectual and spiritual certainty that you belong to God. That you possess, napagdikit lang yun. Walang space. Possess yun. Possess, two words yun. Possess eternal. Two words yun. Hindi lang nalagyan ng space. Possess eternal salvation. By assurance of salvation, we mean the intellectual, and spiritual certainty that you belong to God. Kaya hindi lang sa isip, pati spiritual mo, may katiyakan ka that you belong to God, that you possess eternal salvation. Si Lord, yung relasyon natin sa Kanya, eternal yan. Kaya nga, maging sa pagpanaw natin sa mundong ibabaw na to, kasama pa rin natin siya. Eternal yan. Kaya nga, bigyan. Kung meron kang dapat bigyan ng pansin ng totoo at ng buong puso, buong kalakasan, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, yung pananampalataya mo sa Diyos. Bigyan mo. Amen? Intellectually. Asan ang intellectually? According to the Bible. Ito po, 2 Timothy chapter 1, verse 12. King James Version. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Sino yan? Si Pablo. Kanino niya sinulat? Kay Timothy. Sabi niya, I am not ashamed, for I know whom I have believed. Alam ko kung kanino ako naniniwala. Praise the Lord. Hallelujah. For I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Sa verse na yon, dalawa. Kaya nga, intellectually, ang salagay doon, sa 2 Timothy chapter 1, verse 12, take note, sabi niya, nevertheless, I am not ashamed, for I know. Kaya intellectually, I know. Alam ko
whom I have believed. Alam ko kung kanino ko naniwala. Alam ko kung kanino ko naniniwala. At sabi, and I'm persuaded that He is able to keep. Kumbaga, convinced talaga siya. Praise God, that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Kaya pala, grabe ang commitment ni Pablo. Dating persecutor. Dating ganito. Pambihira. Nung nag-commit siya, grabe ha. Ibang klase ha. Nakulong pa siya ha. Because of the gospel. Pero he was persuaded, he was committed, for he know whom he believed. Kaya nga, pag nalaman mo kung sino ang pinaniniwalaan mo, hindi mabibitawan. Praise the Lord. Kaya intellectually, alam mo, hindi mo bibitawan. Hindi, nakasulat eh. Yan ang kaligtasan. Intellectually. Spiritually, ito naman, nasa 1 John chapter 5, verse 13, King James Version. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Praise God. Ano yan? These things I have written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Believe on the Son of God. Sino yun? Si Jesus. Alamin mo na meron ka talagang katiyakan na buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. In this passage, makikita natin, does God wants us to have assurance of salvation? Yes, definitely. Glory to God. Kasi that ye may know that ye have eternal life. Alamin mo, kapatid, kung ikaw talaga may relasyon sa Kanya, hallelujah, hindi lang talaga sa labi, makikita mo, we have that assurance. 1 John 5:13, King James, you know that you have eternal life. Grabe, pag si Lord pala nagbigay ng buhay na walang hanggan, walang bawian. May assurance tayo. Come on, maranasan mo siya. Come on, magkaroon ng matibay na relasyon sa Kanya. Walang bawian. Praise the Lord. Amen ba? Oh. Why do we need assurance of salvation? Bakit natin kailangan ng assurance of salvation? 1 John chapter 1, verse 4, NLT. We are writing these things so that you may fully share our joy. Ooh. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Why do we need assurance of salvation? Bakit kailangan natin ng assurance of salvation? 1 John 1:4 uli. We are writing these things so that you may fully share our what? Fully share our joy. Bakit natin kailangan ang assurance of salvation? Bakit? So that we may share the joy. We may fully share our joy. Praise God. Kasi tingnan mo, pag mayroon kang buhay na walang hanggan, masaya ka na isi-share mo sa iba. Amen. Alam mo, pag wala ka pa nun, hindi mo ma-share. Pero pag may buhay na walang hanggan ka, masaya ka na isi-share mo. Amen. Mahihiya ka na isi-share mo yon kung wala ka. Amen. Pero pag may buhay na walang hanggan ka, hindi ka mahihiya na isi-share. Tanong, meron ka bang assurance of salvation? Na isi-share mo ba? Oh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Amen? Kasi sa totoo, mahirap i-share pag wala. Kaya kung hindi ka nag-share, pag hindi ka nag-share, praise God, nahihiya ka, baka wala ka kasi. Gets? Kaya, maging eye-opener to sa bawat isa. Ang tatanungin mo, hindi yung katabi mo, sarili mo, nagsishare ba ako? Ang nakakaalam niyan, si Lord din. Kasi, kaya nga sabi ko, huwag yung katabi mo ang tanungin mo. Kasi pwede mong mabola ang katabi mo. Pero si Lord, hindi mo mabobola. Nagsishare ka ba? O sarili mo. Ang sasagot. Kung hindi, bakit? Nahiya ka? Ba't ka nahiya? Baka wala ka pa nun. Praise the Lord. Amen? Amen. Hindi yata interesting ang topic natin. Praise God. Assurance
brings us joy. Assurance brings, it relieves anxiety. It relieves anxiety. Ang anxiety, hindi ako nagkakamali, hindi, pero susunod na araw, sa susunod mga weeks, ay Sundays, ay share. Ang anxiety pala, kakaisip, wini-worry mo ang nakaraan. Kaya nagkakaroon ng anxiety. Nakaraan ba yon? Hindi. Balikan ko muna yung aking notes. Assurance brings us joy. It relieves our anxiety. Amen? Amen. Yeah, if you have that assurance of salvation, tanggal yung anxiety. Hindi ka mahihiya, uulitin ko, na i-share yung kaligtasan na natanggap mo kay Jesus. Amen. Naintindihan ba natin? Amen. Praise God. Come on, convince yourself. Palakpakan mo si Lord. 1 John chapter 3, verse 19, NLT. Our action will show that we belong to the truth. So we will be confident when we stand before God. Ano yun? Our action will show that we belong to the truth. Yung kilos mo, ang pinapakita niyan, na ano, nasa katotohanan ka. So we will be confident when we stand before God. Ha? Ano? We will be what? Confident. Isa sa bunga ng assurance of salvation, confidence. So that we will be confident when we stand before God. Verse 20, even if we feel guilty, God is greater than our feelings. And He knows everything. Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. Praise the Lord. Dumating ang time, alam mo, nagkasala ka, bumagsak ka. Eh pag may totoong relasyon ka sa Panginoon, hallelujah, lalapit ka, babalik ka. Balik ka. Praise the Lord. Lord, nagkamali ako. Lord, nagkasala ako. Lord, di ba yung prodigal son? Sabi niya, huwag niyo na akong ituring na anak. Huwag niyo na po akong ituring na anak. Ampun na lang. Hindi niya sinabi yun. Huwag na po. Huwag na po. Pero ang sabi ng ama, hindi, anak kita. Anak kita. Praise God. Anong ginawa? Ipinagkatay ng guya. Praise the Lord. Hindi, anak kita. Yung relasyon ko sa iyo, hindi matatanggal yan. Kahit nagkasala ka, nagkamali ka, tumalik ka lang. Kaya ang pakakatandaan ng totoong may relasyon sa Diyos ay ano? Ang isang pinanghahawakan niya. 1 John 1:9. Kung ipinapahayag ng iyong labi, He is faithful and just, tapat at matuwid na naglilinis, nagpapatawad ng kasalanan. Praise God. Amen. Magkakaroon ka pa rin ng confidence. Alam nyo, yung prodigal son, still may confidence, boldness. Anong ginawa niya? Babalik ako sa aking ama. Sa tahanan ng aking ama. Anong nagtulak sa kanya? Pambihira. Anong nagtulak sa kanya? Praise God. Hallelujah. Kahit na ituring na lang niya akong alipin. At least doon yung alipin may pagkain. Praise God. Abo. Praise God, ha? Praise the Lord. Ayos, ha? Ano yung pagkain ng baboy doon na pinakain na kinain niya? Mali. Hindi. Hindi. Ano yun eh? Bunga yun. Yun ay bunga na kung saan ipinapakain sa mga baboy. Kasi sa totoo lang, ang ano noon, hallelujah, ang mga pagkain noon naman talaga ng baboy noon, oo. Hindi, mga dahon, o mga bunga, ganun. O kaya yung sa saging, o kangkong. Kaya ako, yung una kong luwas sa Maynila, umiiyak ako nung pinapakain ako ng kangkong. Susumbong ko kayo kay nanay.
Sabi niya, ba't niyo ako pinapakain ng pagkain ng baboy? Kasi pagkain ng baboy sa amin yan eh. Oh, ang kangkong pagkain, umiiyak talaga ako, walang biro yan. True to life yun. Umiiyak ako, ayaw kong kainin. Ba't ko kakainin niya pagkain ng baboy yan? Kasi sa palayan, tumutubo lang yung kangkong dun eh. Nasa ibabaw lang yun eh. Kaya umiiyak ako. Oh, umiiyak ako. Ayaw ko ganun. Susumbong ko kayo. Lagot kayo. Ganun. Kasi hindi pagkain ng tao yun sa amin noon. Ha? Noon. Sa Visayas naman, yung bunga ng malunggay ay hindi pala kinakain. Aha. Yun, ganun. Pambihira. Ang alam lang na kainin ay dahon. Dahon lang. Oh. Kilabong naman, yung puno ang kinakain. Praise the Lord. Oh, tuloy. Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. And we will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that please Him. Praise God. Assurance brings confidence before God. Praise God. Amen? Kaya tingnan mo ha. Siguraduhin mo. At we have assurance of salvation. Why? Establish ang relasyon natin sa Diyos. Kaya don't have religion. Have relationship to God. Praise the Lord. Amen ba? Huwag kang religyoso. Huwag ka lang basta umaten. Huwag ka lang atin ng linggo. Kamusta yung Lunes hanggang Sabado? Oh. Kamusta? Isinishare mo ba ang kaligtasan na natanggap mo? Kasi kung di mo sinishare, baka wala ka ba't kaya ka nahiya? I-check mo yan. Honor God on those 5 things. Proof yan ng relationship to God. Amen. Hello? Amen. Amen. Maliwanag ba? Naipaliwanag ko ba ng maayos? Hindi pa ako tapos, pero may sa mga susunod na lang, patapos na ang time ko. Ayoko namang maimpatyo kayo. Pero maliwanag ba? O, sana pati yung mga nasa online, maintindihan natin. Kasi sa totoo lang, unang-una, ano yun? Anong dala ng assurance of salvation? Joy. Praise God. Pangalawa ay ano? Confidence. Glory to God. Hallelujah. Amen ba? Kasi payapa ka eh, tiwala ka eh. Dumating man, kumatok man ang kamatayan, kapiling natin ang Diyos na buhay. Why? We have relationship to God. Praise the Lord. Amen? Sana baon sa puso natin ang mga salitang ito. Baon din natin pagbaba natin dito na kung saan, hallelujah, ang Sunday hindi mahirap. Pero kung ang Sunday hindi mahirap, lalo na yung Lunes hanggang Sabado. Kasi hindi pwedeng Sunday lang. Although, na kung naintindihan nyo ang Sunday, okay lang. Dapat, tama ang pagkakaintindi sa Sunday. Kasi ako, nag-pray ako every Sunday lang. Bakit? Anong meaning ng Sunday? Ano sa Tagalog ang sun? Ano sa Tagalog ang day? So, ang Sunday, araw-araw. Wala lang. Ayan. Praise the Lord. Oh, praise God. Oh, ang Sunday ay kasi sun, araw, day, araw. So Sunday is ayun, naintindihan mo dapat ang Sunday. Kaya pwede mong i-share, nagpipray lang ako, nagwo-worship lang ako, nagbabasa lang ako every Sunday. Pero pag tinutuo mo yan, linggo ka nga lang talaga magsasama. Hindi linggo ang sinasabi ko, kundi Sunday. Ano ang Sunday? Araw-araw. Palakpakan mo si Lord. Praise God. Tumayo tayong lahat. Praise God. Tumayo tayong lahat. Naintindihan ba natin lahat? Ha? Praise God. Hallelujah. Ano ang dala ng assurance of salvation? Joy. Ano ang pangalawa? Confidence. Amen. Praise God. Kaya nga, we have that joy to share. Alin? Yung natanggap natin na buhay na walang hanggan. Kaya itong remaining days natin hanggang sa May, praise God, na anniversary natin, magse-celebrate tayo na anniversary, dapat mabahaginan mo yung iba nung kaligtasan na natanggap mo ng buong kagalakan.
Praise God. Hallelujah. Amen. Anong i-check lang natin ngayon? Check yourselves. Are you religious? Or you have relationship to God? Huwag mong sasagutin yan. Ikaw mismo ang magtanong kay Lord sa relasyon mo sa Kanya. Just close your eyes. Hindi masama na umamin. Baka religious ka lang, pupunta ka lang linggo. Tandaan mo, His sheep, listen to His voice. And they follow Him. Praise God. Ganyan ang tupa ng Panginoon. Nakikinig sa Kanyang tinig, sumusunod. Tanong, ikaw ba ay tupa ng Panginoon? Praise the Lord. Glory to God. Let's pray. Tandaan mo, ang gamot lang, 1 John 1:9. Humingi ng tawad kay Lord. Wala kang time? Dati mainit ka kay Lord? Dati nagagawa ka ng... How about now? Kung nagkasala ka, nagkamali ka, lapit lang, 1 John 1:9. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Forgive me, O God. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Holy Spirit, convict each and everyone. Thank you, God. Binigay mo ang buhay mo sa amin. Walang bayad. Wala kaming kahirap-hirap. Ang tanging gawin namin, tanggapin, paniwalaan, ipamuhay. Magkaroon ng matibay na relasyon sa iyo. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Susunod ako sa iyo, Panginoon, pagkat ika'y aking minamahal ng aking buong puso't isipan. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Susunod ako sa iyo, Panginoon, pagkat ika'y aking minamahal ng aking buong puso't isipan. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Come on, sing it wholeheartedly. Susunod ako sa iyo, Yes, Lord. Panginoon. Yes, Lord. Susunod Yes, sa iyo, Lord. susunod ako sa iyo, Panginoon, pagkat ika'y aking minamahal ng aking buong puso't isipan. Susunod ako sa iyo, Again. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Susunod sa iyo, Panginoon, pagkat ika'y aking minamahal ng aking buong puso't isipan. Susunod ako sa iyo, Panginoon. For the last time, susunod. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Susunod sa iyo, Ako sa iyo, Panginoon, pagkat ika'y aking minamahal ng aking buong puso't isipan.
remember the word. My sheep listen to my voice and they follow me. Ang aking tupa, nakikinig sa aking tinig at sila'y sumusunod. Yan ang may relasyon sa Panginoon. Hindi lang religious, kundi may relasyon sa Panginoon. Na pag ganyan establish ang relasyon mo sa Kanya, tandaan mo, sabi ng Panginoon, walang makakaagaw sa kamay ng Ama ang sinumang merong relasyon sa Panginoon. Praise God. At pag meron ka assurance of salvation, you have that joy to share it. You have that boldness and confidence to share it. Nothing to be ashamed of. Just like Paul says, I am not ashamed. Praise God. Kapatid, hallelujah. Patibayin ang bawat isa nandito ngayon na nakinig, maging nasa online. Hallelujah. Na kami, na ikaw, bawat isa ay hindi mahihiya na ibahagi ang kaligtasang tinanggap mo, tinanggap ko, tinanggap nating lahat. We must have that joy to share it to others. We must have that confidence to share it to others. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakasin mong bawat isang nandito ngayon, Panginoon. Pagtibayin mong bawat isang nandito. That we will honor you, Lord God, with all our hearts, with our time, with our body, with our finances, with our talents, skills, or gifts, Lord God. We honor you. We will honor you, Lord God, as we surrender everything unto you. You did it first, Lord. Ikaw ang gumawa na una. Hindi kami. Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kaya karapat dapat din lamang, Panginoon, mahalin ka rin namin. Salamat po, God. Pagtibayin mo ang bawat isa ng iyong salita. Ma-establish ang relasyon sa iyo. Dahil ang may relasyon sa iyo, kailanman hindi mapapahamak. Thank you, Lord. Kung may nagkasala, Lord, magpapakumbaba kami sa iyo. Lalapit sa iyo, hihingi ng tawad. Buhay ang iyong salita na unang Juan 1:9. Pangako mo yan sa mga may relasyon sa iyo, sa mga anak mo. Salamat po. Pasalamatan mo ang Panginoon. Go. Pati yung mga nasa online. Thank you, Lord. Thank you, God. We have that assurance of salvation. Meron tayong, hallelujah, kasiguruhan ng kaligtasan. Pag tayo'y hindi religyoso, pag tayo'y may relasyon sa ating Diyos na buhay. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless you in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. God bless everyone.